Sakto ang pagdating ng mga tropa ng gobyerno kaninang madaling araw, kaya naharang ang ilang lumalabas ng compound. Wala yung susi ng sakyan. Patay. Nagsaning puwersa ang PNP, AFP at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK para isagawa ang raid sa compound ng Zone Yuan Technology Incorporated. Nakakuha sila ng search warrant matapos makatakas ang isang Vietnamese at magsumbong ng pananakit at serious illegal detention. Yung mismong establishment na ito, legal. May mga papeles with PAGCOR and of course sa local government may mga papeles siya. But ang tinitingnan natin dito is how they operate. Number one, yung serious illegal detention na iniimbestigahan natin, yung human trafficking. Isinasagawa rin umano sa loob ang iba't ibang modus gaya ng love scam at cryptocurrency scam. May mga may mga kota-kota sila dyan. Kailangan makakuha ka ng at least 10 mabibiktima mo o kaya hindi ka pumasok sa kota and then nananakit na sila para ikaw ay magtanda. Extensive search is still ongoing sa mga buildings and we understand that there is an underground establishment and maybe a tunnel which we are looking for. So possibly meron din silang torture chamber dito. Ngayong hapon, nasa mahigit 800 Filipino, Chinese, Malaysian, Vietnamese at iba pang foreigner ang na-rescue. Inaasahan ng mga otoridad na madaragdagan pa ito dahil ilang bahagi pa lamang ng compound ang kanilang nahahalughog. Hawak na rin daw ng mga otoridad ang mga suspect. May mga nakumpiska rin mga armas na nakuha sa mga kwarto. Aalamin pa kung legal ang mga ito. Maghahain din ng warrant ang PNP Anti-Cybercrime Group para makumpiska at masuri ang mga computer at iba pang gadgets sa loob. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Posibleng dumami pa ang iaangkat na bigas sa bansa ngayong taon dahil sa epekto ng El Nino sa mga palayan. Saksi, si Bernadette Reyes. Masarap sanang mamitas ng mangga sa Kalasyaw, Pangasinan. Pero nagkandahulog na ang ilang bunga kasunod ng pamimeste ng fall armyworm. Kasi yung uod na yun at titirahin yung bunga, bubutasin, kaya doon nasisira yung mga mangga. Ayon sa Provincial Agriculture Office, mabilis kumalat ang pesting ito kapag mainit ang panahon. Inaalam pa ang kabuuang halaga ng pinsala, kabilang sa mga bayan ng Agno, Mangaldan, San Fabian, Alaminos at San Carlos City. Dahil din sa pag-atake ng fall armyworm, naperwisyo ang mga tanim na mais sa 5 barangay sa Lipa City, Batangas. Sinamahan pa ng epekto ng mainit na panahon kaya humigit kumulang 300,000 pesos na ang nalugi sa maisa ni na Aling Mayet. Kaya po kami magtatry ngayon ng kamatis at ng mais. Hahatiin na lang po namin sa dalawang iyon. 20 ektaryang maisa ng natuyo ayon sa Lipa City Agriculture Office. Meron naman po tayong available ditong pang-spray. Ang problem lang din siguro is yung tamang pagre-report ng mga case na na-experience nila para mabigyan natin sila ng tamang tulong. Nagkabitak-bitak naman ang lupa sa ilang palayan sa San Luis, Pampanga. Ayon sa magsasakang si Asyong, ngayon lang siya nakaranas ng ganitong pinsala sa kanyang sakahan dulot ng dry spell. 2 beses lang daw siyang nakakapagpatubig sa loob ng 2 buwan. Pag hindi po nasolusyonan ito, mapupunta po sa wala. Nakamahal po ng mga binhi at mga herbicide. 1.31 billion pesos. Ganyan nakalaki ang pinsala sa agrikultura ng El Nino, kabilang ang 14,000 hectares na palayan ayon sa Department of Agriculture. Ang pangamba ng Federation of Free Farmers Cooperative, lumaki pa yan, lalo't ang apektado ay ang mahalagang production area sa bansa. Yung pong mga areas na tinamaan so far, Western Visayas, especially Iloilo Province, yan po yung rice granary ng Region 6. The 2 Mindoros, Occidental and Oriental, ito po yung palay basket ng Mimaropa. Sa tayangan ng United States Department of Agriculture, aabot sa 4.1 million metric tons ang aangkating bigas ng Pilipinas ngayong taon dahil sa mas kakaunting ani mula sa mga local farm. This is the highest so far in our history. It was 3.8 or 3.9 last year, so mataas. Ibig sabihin nun, may impact talaga yung El Nino sa atin. Pero hindi raw nababahala ang DA. Kahit may mga projections ang USDA, hindi naman normally nangyayari
yung ganun. Again, coming from last year na medyo malaki yung binaba, 300,000 metric tons versus dun sa kanilang original projection. Hindi pa raw masabi ng Department of Agriculture kung gaano karaming palay ang naaani na ngayon dahil kasisimula pa lang ng harvest season. Pero inaasahan nilang aabot sa 9.6 million metric tons ang maaaning palay ngayong dry season, mas mataas kumpara sa parehas na panahon noong nakaraang taon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga pasaring ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa mga biyahe niya abroad. Mula sa Berlin, Germany, saksi live si Rafi T. Rafi! Alas 4 ng hapon ngayon, Igan, dito sa Berlin, sa Germany, kung saan paalis na si Pangulong Bongbong Marcos patungo sa Czech Republic para sa kanyang state visit. Pero bago umalis, kinumpirma ni Pangulong Marcos na isa sa mga pinag-usapan nila ni German Chancellor Olaf Scholz ay ang investigasyon ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, maliban pa sa ibang issue. Sa gitna ng kanilang working lunch, kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos, tinanong siya ni German Chancellor Olaf Scholz kung ano na ang update sa investigasyon ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. I think we just wanted to be informed. But I went further. Beyond just explaining the position of the Philippines in vis-a-vis the ICC, I also went further and said we have actually completely changed the concept of the anti-drug campaign. Is that, in my view, the enforcement can only take you so far, and we have taken it as far as we can, and maybe in the opinion of some, we've taken it beyond. At bilang tugon sa patotsada ni dating Pangulong Duterte sa umunoy pamamasyal lang ni Pangulong Marcos sa kadalabas niya ng bansa, ipinakita ng Pangulo sa media ang listahan ng kanyang mga pulong dito sa Berlin. Ito yung schedule ko. Saan yung pasyal? This is my schedule for today. Where's the paseo? Wala. Yung kasama niyo kami. We don't make pasyal. Hindi na sinagot ng Pangulo ang iba pang patotsada ng dating Pangulo sa kanya, partikularang tungkol sa charter change, dahil hindi raw niya ito maintindihan. Nagbigay din ng update ang Pangulo sa kalagayan ng kanyang ina na si dating unang ginang Imelda Marcos. Pagaling na ng pagaling. She's scheduled to come out on, I think, Thursday. She was feeling better already. Wala na yung, pabawas na talaga yung lagdat niya. By now, wala na. Yung mga doktor nag-decide na maiwan muna siya sa ospital habang binibigyan pa siya ng antibiotics hanggang matapos yung course of antibiotics. Bukas, unang aktibidad ng Pangulo sa Prague ay ang pagbisita sa Prague Castle at mula roon ay sunod-sunod na yung kanyang aktibidad kung saan makikipagpulong siya sa Pangulo ng Czech Republic, yung kanilang Prime Minister, Senate President at Head ng Chamber of Deputies. Live mula rito sa Berlin, ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.